Hola! Toleleche, toleleche. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Gospel Reflection. Ngayon ay May 7, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan, chapter 15, verse 9 to 11. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Bago pa magsalita si Jesus tungkol sa pagsunod o sa pagiging mabuting tao, itong statement na to ay nagpapaalala sa atin na inibig na tayo. Inibig na niya tayo. Ibig sabihin, ang pundasyon ng relasyon natin sa Diyos ay hindi dahil sa takot, hindi dahil sa obligasyon, hindi because of guilt feeling, but because of love. Kaya nga ang sabi niya, inibig ko na kayo. Pero ano yung dinagdag niya? Manatili kayo sa aking pag-ibig. Meaning, kahit na inibig na niya tayo, posible pa rin tayong malayo. Posibleng mahal tayo ng Diyos pero hindi tayo nananatili sa Kanya. Kapag mas pinili natin yung pride kaysa sa magmahal, kapag mas sinusunod natin yung galit kaysa sa awa, kapag kilala natin si Jesus pero ayaw natin isabuhay ang Kanyang salita. Kaya nga sabi ni Jesus, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Mahalaga maintindihan natin na ang pagsunod ay hindi paraan para mahalin tayo ng Diyos. Mahal na tayo ng Diyos. Ang pagsunod ay paraan upang mapanatili natin yung relasyon na yon. No? Parang relasyon natin sa totoong buhay, hindi sapat na I love you. Kailangan itong ipakita sa mga decisions natin, sa mga actions natin, sa effort natin, sa consistency natin, at sa ating commitment. Minsan, gusto natin ng Diyos, pero ayaw natin magbago. Gusto natin ng blessing, pero ayaw natin isurrender yung hawak-hawak natin. We want peace, pero may ugali tayo, ayaw nating bitawan. At dito tayo inaanyaya ni Jesus. Hindi lang maniwala, kundi manatili. Kaya ngayong araw na ito, maglaan tayo ng oras para manatili sa presensya ng Diyos. Ang relasyon kay Jesus ay hindi nabubuhay every Sunday lang. Tulad ng anumang relasyon, kailangan meron tayong tiyak na oras, consistent, at intentional ang paglapit natin. Pansinin ninyo, kapag hindi na kayo nag-uusap ng kaibigan mo for long period of time, nawawala na. Let us pray. Panginoong Jesus, salamat dahil mahal mo kami, gaya ng pagmamahal sa iyo ng Ama. Turuan mo kaming manatili sa iyong pag-ibig, lalo na kapag mahirap sumunod. Kapag kami ay natutuksong lumayo, Lord, hawakan mo kami. At nawa, mapagtagumpayan namin ang tunay na kagalakan, hindi sa mga bagay sa mundo, kundi makita namin yung aming sarili sa pag-ibig mo. Amen. Friends, na-bless ka ba ng gospel natin ngayon? I-share natin to sa ating mga kaibigan, kakilala, sa ating mga ka-office mate, sa GC,
Malay mo, ito isang magandang paalala sa isang taong nakakalimot na sa una pa lang, minahal na siya ng Diyos. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.